pampagising ngayong umaga ang mainit-init na kape. Pero bago yan, alamin muna natin ang iba't ibang klase nito at syempre, magkano? Mahal ba o mura? Live mula sa Marikina, Nyora Mami Chiki! Magkano po ba ang bentahan ng coffee beans? Good morning sa iyo, Angela. Good morning, mga kapatid. Siyempre, morning coffee ang ating topic today. Yung mga hindi pagising, ito, magpapagising talaga sa inyo. Nahanap ko na ang pinaka-unique at napakaganda ng aesthetic dito, ng vibe. Feeling Gen Z talaga ako. Dito po tayo sa Marikina ngayon, sa Binhi. Naku, yung mga Marikenyo, alam na alam nila ito. Lalo na yung mga bata, ito yung kanilang mga after-school hangouts. Pero hindi lang naman para sa mga Gen Z, para sa mga millennial at para sa mga nanay ng mga millennial din ito. Dahil magbibitiw tayo ng maraming mga tips kung paano ba mamili ng kape at kung paano ba makamura. Okay? Dito po, lahat yata ng klase ng mga kape nandito, yung mga paborito ninyo, I'm sure mahahanap nyo dito. Pero magkano na nga ba ang presyuhan ng kape ngayon? Ang Benguet at Barako or regular coffee, ito siguro ang pinaka-economical. Dito sa Binhi, makakuha nyo to for 83 pesos for 100 grams hanggang 740 sa 1 kilo. So right away, makikita ninyo na talagang makakatipid kayo kung bumili kayo per kilo kesa dun sa mas maliliit na mga 100 gram packs. Although meron din silang 250 gram packs at saka 500 gram packs. Baba naman tayo sa espresso at Kalinga coffee, nasa 85 pesos per 100 grams, 760 naman for 1 kilo. Ang mga kapareho pa niya mga presyo ay ang hazelnut, vanilla, caramel at barako. Yan, may mga flavor pero nasa 88 per 100 grams din, 770 per kilo. Sagada medium and Sagada dark, 90 per 100 grams, 790 naman for 1 kilo. Ang barako liberica, fancy, mas mahal ng konti, 105 per 100 grams, 990 naman for 1 kilo. Sultan Kudarat Coffee, medyo may kamahalan. Itatanong natin mamaya kung bakit. 120 ang 100 grams, 1,120 for 1 kilo. Atok Benguet Coffee, premium coffee din, 140 for 100 grams, 1,300 naman for a kilo. At ang Mount Apo Coffee, 150 per 100 grams, 1,420 naman for 1 kilo. At ito, tawagin na nga natin ngayon si Pat Lutero. Siya, hi Pat, good morning kapatid. Sabi ko sa iyo, parang ang sarap talaga mag-hang out dito. Yan ang ginagawa ng mga bata. Pat, so binigyan natin sila ng iba-ibang mga presyo, ng iba-ibang mga coffee. Punta na kagad tayo dun sa parang premium, ito mga Mount Apo, yes, Atok, Sultan, Pat Kudarat. Dito galing yan. Bakit mas mahal? Yung Mount Apo namin, ma'am, single origin siya. Kaya po siya mahal, tumutubo lang po siya sa iisang farm. So kapag wala po silang ani, wala po talagang stock, kaya mahal. Yung pala yung sabihin na single origin, talagang isa lang ang pinupuntahan ninyo. And hindi pa, wala pang nakakagawa ng ganitong kape sa ibang... What is so special naman about yung kape dyan sa Mount Apo? Bakit binabalikan? Ma'am, ang taste notes po niya is chocolatey and nutty po. Parang estudyante. Tatandaan ko. Siyempre, doon ako sa pinaka-premium dahil magtitikim-tikim tayo mamaya, di ba? What about, so ganun din, habang bumababa ang presyo, that means mas readily available. Yes. Tama ba? Okay, punta tayo doon sa pinakamura. Yes. Yung ating unang, yung Benguet at Barako, ayan, very known yan, lalo na sa mga Batanggenyo. Magandang umaga sa inyo. At yung mga nasa Benguet, yes, nasa North naman. Ano naman ang description mo sa mga kape niya? Yes po. Mamang Benguet po namin is dark roast po na blended siya ng Robusta Excelsa po. Kaya po siya medyo mura po. Kasi po ang Excelsa po and Robusta beans is medyo mas mura po siya compared po dun sa mga single origin. Okay, dahil nga rin mas marami ang gumagawa. Siguro sa buong, yun na nga, madaling Batangas coffee ang Barako, hindi po ba? Yes po, yung Barako regular po namin. Oo, tapos sa Benguet, eto inisip ko, pagkaiba yung medyo malamig sa Benguet, sa Batangas, hindi naman. Bakit doon maganda ang kape? Magkaiba naman yung weather. Yes ma'am, katulad po sa Benguet, nasa mataas po kasi siyang lugar. So, yung tubo po ng kape is maganda po talaga. Kaya sa Batangas, di naman mataas. Oo nga po, ma'am. Pero kasi originally po ang Barako po talagang sa kanila po kilala. Ayun. So talagang nakagis na natin at talagang hinahanap-hanap. Diba? Okay. Ngayon, ang ginagawa nyo dito, dadating ang mga bata, tapos pili-pili
pati mga tatanda, pili-pili sila ng kanilang coffee beans, Yes tapos dito po. nyo mismo, igina-grind. Yes, ma'am. So saan yun? Alam mo, mamaya gagawin natin Okay, lahat yan. sige Pero, po. so ang sistema, pipili ka dito, tapos Dahil ilalagay nag-grind dito, ko. tapos diretso na doon Sa sa packaging ko. packaging, iuwi na nila. Ito po. Pero kung gusto ko inumin dito, pwede rin. Yes, pwede po. Ako, sobrang fresh. Ako, ang dami natin gagawin, including yung titikim-tikim ng kape mamaya yan sa pagbabalik dito sa Binhi sa Marikina. Back to studio! Yan! Nako, excited na to sila Adre at si Mami Dims para dyan sa mga coffee beans. Maraming salamat po, Mami Chiki. Maganda talagang partner pagkagising sa umaga ang kape. Kaya naman, it's brewing time para sa ating Nyora na live pa rin ngayon sa Marikina. Mami, ano pong coffee beans ang gagamitin dyan? Today, it is Bukidnon. Ito iniinom ko. Araw-araw nagpapalit sila ng kanilang featured coffee. At tamang-tama, talagang ang sarap na partner sa umaga. Nandito pa rin po tayo sa Binhi sa Marikina. At kasama ko ngayon ang talagang nag-isip nitong business na to dahil coffee lover siya. Nanggagaling yan sa mga hiling niya. Si Gerald. Halika, Good Gerald. morning, Good morning. Good morning. At ito nanggaling talaga sa hilig mo sa kape. Kaya itong isang Yes, malaking thriving business na. Of course, alam natin ang coffee culture dito talagang ang laki na. Hindi lang para sa mga estudyante. All ages yata. Yes po. Yes po. Pero ang gusto ko malaman, actually, kung kayo ay gustong magtipid, kung kayo naka-budget, pero gusto nyo ma-enjoy pa rin yung napakasarap na kape ng Binhi, pwede kayo bumili syempre ng mga ground coffee nila. At ano bang matitipid ng ating mga consumers kung bumili sila ng sarili nilang kape, i-prepare sa bahay, kaysa pag kumuha ng kape sa inyong lugar? Yes ma'am, malaki ang matitipid nila. Since ginagrind namin siya for free. Oo. So they don't need to buy grinder sa bahay. Oo. Then they can only spend 8 pesos per cup Imagine. sa bahay. Kasi syempre, ito, mura na nga sa kanila. 80 pesos yung ganito nilang size. Alam niyo naman doon sa mas malalaki mga coffee establishments kung magkano yung mga kape nila. So, sa isang cup na 80 pesos, kung bibili mo dito, syempre binabayaran mo yung kuryente nila at saka yung ambiance. It's a business, di ba? Pero kung sa bahay ka gagawa, lumalabas na parang 8 pesos, yes per po, cup. per cup. Tapos kung lakihan mo pa yung bibili mo yung 1 kilo, mas makakamura ka pa ulit. Yes, yes. Sige, so halimbawa ako, dalawa lang kunyari kami sa bahay. Ano ba ang mas advisable na bilhin? Yung tago 1 kilo agad na mga na ground coffee? No, I would recommend 250 grams. Okay. So to stay the freshness of coffee. So yung inyong mga pack para siyang nakaseal naman siya, di ba? Yes po, nakasealed siya, then it can use up to 8 months if grind ng coffee. Talaga? Hanggang Yes, 8 months? hanggang Kailan 8 ba? months. Kung minsan nasa freezer nakikita ko yung iba naglalagay No ma'am, sa... I don't recommend it on freezer. Tanggalin nyo na nga sa freezer. Alin? Sa bahay. Kasi nasa freezer yung sa amin. Hindi na pala kailangan. Hindi na po, hindi na po. Oo. Yung iba naman, gusto nila bilhin yung beans mismo, meron silang grinder sa bahay. Ano Yes. naman? Yung mga maliliit na mini grinder. Yes po ma'am, highly recommended po na magkaroon ng coffee grinder. Okay. Lalo na pag magbubro ka, doon mo lang siya i-grind. So, plus the process is yung amoy ng coffee Oo habang nga. ginagrind. So advisable pala na yung mula sa beans, i-grind mo lang kapag iinumin Pag iinumin mo na. lang po, yes Pag meron po. ka sariling grinder, Yes po. okay yun. Tsaka hindi naman kamahalan. Pero syempre, sabi mo nga, nag-grind din naman kayo for free. Yes po, diba? for free. Oo, alam mo, na-discover ko actually, yung mga 3-in-1 na mga sachet, nasa mga 9 pesos per cup yun, di ba? So, nakamura ka pa kung bibili ka nung talagang ground coffee. Mas healthy pa. Mas, anong health benefits nga ba ng coffee? Nakalimutan ko na eh. Kasi alam ko lang, gusto ko siyang partner sa umaga. Actually, yung mga nagki-keto diet is yan yung parang tugon nila na yung, let's say, nakakaramdam sila ng gutom. Yan yung iniinom nila para mas healthy instead of using 3-in-1. Siyempre, nakakagising din. Meron mo kayong decaf na beans? Yes po, meron din po Meron kaming din. decaf. Parang takot sa caffeine. Saan kanila mahahanap? Hindi lang dito sa Marikina. Meron pa kayo isang branch. Yes po, meron din po kami sa Pasig, Pinagbuhatan, and then magkakaroon din po kami ng bagong branch sa Marikina. Grabe! Ang galing na expansion. Ang ganda talaga ng business ng Binhi. Pero yun ang tip ni Gerald. Kung meron kayong grinder sa bahay, kaagad nyo lang i-grind kapag iinumin nyo na. And better, pumili na kayo nung mas malalaking pack kasi makakamura kayo. At talagang ikumpara nyo sa 3-in-1, halos pareho lang ang presyo. Minsan mas mura pa. Kaya parang hindi totoo yung iniisip nyo mahal ang brewed coffee. Hindi siya mahal. Hindi siya mahal. Masarap pa. O, di ba? Tandaan mo yan, Angela! And of course, Andre and Dimples. Back to studio.
Ready na po ang aming mga tasa dito. Maraming salamat, Mami Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.